Oo. Bago ko sila tanongin, alam mo, piling ko itong pagpag 24/7 ay isa to sa nabenta nila Boss Dick. Sa Hong Kong International Film and TV Market. Yan, kababalik lang nila kagabi kasama namin. Ang dami raw nabentang projects ng Viva. So gusto ko muna i-congratulate ang Viva. Kala ko makasama ka, Jean Carly. Pero yun, ang Viva, no? Talagang bumida sila sa Hong Kong Film and TV Market. Pero eto, syempre ang pagpa, nakakatuwa. Yung trailer natuwa kami, si Nico Manalo, hindi muna na Nico nagbibidan. Okay. Nico Manalo yan. So, masasabi nga bang anak ka talaga ng tatay mo? Kasi ang galing, nakakaaliw ka. Salamat po. Yes, yung mana ka ba sa tatay mo? Question po ba yun? Kasi sabi ko, masasabi ba talagang anak ka ng tatay mo? Sa kanya ka ba nagmana sa galing? Opo, wala po akong choice eh. Kasi, opo, nung una parang di ko po napapansin. Pero habang tumatagal, parang sabi ko, yung nuances lang talaga, pati yung mga ugali, pati yung paggalaw, talagang sobrang nakuha ko sa kanya. Medyo nakaka-pressure po ng konti, pero sa kanya talaga galing. Yeah, thank you. Yeah, pero siyempre si Gerard, ang grabe, sunod-sunod ng movies. Makakagano mo na abroad, di ba? Opo. Nag-shoot kami ng Soulmate with Direk Daryl Yap sa Seoul, Korea. Ang dami mong movie. So, parang ikaw ng King of Viva. Grabe naman. Kasi King of Viva, Max, kasi pinag-aagawan, ang dami nag-aagawan. Pero sa ano yata, Viva, sa talagang ikaw, grabe. Sunod-sunod ang projects. Nagkataon lang din siguro po na sabay-sabay. First quarter, yun nga yung nakakakaba eh. Sabay-sabay ng first quarter, may 3 pang quarter. Pero ayun, nagpapasalamat po ako sa Viva kasi taon-taon meron sila. Hindi lang sa akin actually, sa lahat ng mga Viva artists at nakakontrata sa Viva Films. Talagang naka-plot kasi yung movies ng Viva. Lalo na ngayon parang every week, every 2 weeks may nilalabas na pelikula ang Viva. So it's an advantage for all of us under Viva Artist Agency and also under Viva Films na lahat kami may trabaho. Yun yung hinahanap ng mga artista lalo na sa panahon. Maganda rin nilinaw mong lahat kayo may trabaho. Lahat. Kasi dapat pa naman, tatanong ko kung hindi ka ba kinag-iingitan? Lahat naman kasi sila kino-close ko na. Para wala ng issue. Para wala ng issue. Tsaka ako naman yung lagi yung either barkada or kuya sa kada grupo or kada shoot. Tsaka lahat talaga. Like for example, right now, it's Nico's time to have, Nico Manalo's time to have his film. Para kang papa mo is also nasa Netflix ngayon. Under Daryl Yap's Gilbert, meron pa itong mga paparating na project na nakapila na si Danita rin. So everyone is happy under Viva. Yeah, okay. Sa nakita namin trailer, mukhang doon kayo nagpapagpag sa convenience store, tama? Kasi sa atin, lalo pag tinatamad galing sa burol, talagang dumadaan ng mga convenience store, no? Bibili, iinom sandali, tapos alis na, at least nakapagpagpag. Kayo ba guilty din kayo doon? Ang ginagawa niyo rin bang pagpaga ng pag galing ng burol? Oo, yung convenience store kasi yun yung pinakamabilis. Tsaka convenient. Oo. Tsaka 24 hours. Pero higit sa lahat, tama si Kuya Dindo, yun kasi yung mura, lalo na kung nagmamadali ka. Papasok ka doon, bibili ka lang ng candy o sigarilyo. Pwede ka na mag-stay na matagal. Pag sa cafe kasi, order ka pa ng grande. Nakakaya kasi order ng tol. Kaya ang grande. Yun. So, actually, even before pa naman talagang convenience store na. Which is kaya ang sobrang nakakatawa na what if nga nandito lang so, by branches. Pero lahat kayo, naniniwala na dapat magpagpag. Saan kayo usually nagpapagpag? Ako naniniwala. Kinaugalian na rin. Yan. Parang hindi ko na tinanong, hindi ko na
Kasi di ba sinasabi, baka sundan kayo ng Baka, oo. mga spirito, ng mga ano, di ba? Wala rin namang masama. Ako naman, personally, bukod dun sa paniniwala sa pagpapagpag, dahil baka may, let's say, spiritual na factor, it's also a thing na kailangan pag may kasama ka, pag muna somewhere. Kasi syempre, ang wake kasi, may either malungkot, or tahimik, di ba? Kailangan may pagpag yun, para pag uwi sa bahay, yung emosyon. Sabi nga ni Lea Saltero kanina, pwede rin daw maging title to for Viva Max o pwedeng sexy movie. Kasi pag nagsisiyar, nagpapagpag yung Pagpag, 7 inches. Kasi ni Lea, napansin niyo, sabi niya, pwedeng may Viva Max version daw. Pagpag 24/7 inches. Ay, talaga ba? 7 inches? Diba? My God, ganun yung title. Gerard, 7 inches. Directed by Roman. Siya na lang yung naiisip ko lagi. The cult director. Pero yan, congratulations sa pagpag 24/7. Oo, pero hindi kayo sumagot yung ibang stars. Talagang si Gerard ang sumagot doon sa tanong mo. Para sa inyong lahat dapat yun eh. Oo nga. Oo, Danita, ikaw na lang sumagot ka. Baka magalit si Tita D. Di mo na tinanong si Danita. Ano yung question, Kuya Jun? Kung Ayun, papagpag? nagpapagpag ka rin ba? Oo. Or hindi ka na nagpapagpag kasi pagkasama ng nanay mo. Siya Sa ingay niya. Yung multo na yung maalis. Actually, yun na lang po yung sagot ko dahil kasama ko si Daisy Romualdez. Wala na pong negative energy na sumasama sa akin. Thank you. Bakit na sila? Pero yan, thank you, Jinka. Ayan, yung iba. Gusto sumagot. Kung bakit hindi kayo matanong, sumagot ba kayo sa tanong mo? Ako po naniniwala ako sa pagpag, pero kasi kahit hindi ako galing lamay, may sumusunod talaga sa akin, tapos sumisit-sit. Pogi. 1.5. So, kaya, Pogi, 1.5. Kaya natatakot ako, nagpapagpag na ako lagi. Ito yung gusto ipagpag na. Si Wilbur. Sa probinsya po namin, wala po kasi mga 7-Eleven na malapit. So wala po kaming choice. Uuwi talaga kami. Parang ano lang, mag-aantay lang konti sa labas ng bahay. Parang okay, mga 10 seconds. Bago pumasok. Yun na, doon na, napagpag na sa labas ng bahay. Saan daw province mo sabi nila? Ano po? Natitignan niya. Hagonoy, Davao del Sur. Ayun po. Okay. Ikaw din do. Nakasanayan since kahit nung bata ako, lagi yung pagpag na yan, talagang, kung hindi man noon sa convenience store, yung luneta, yung mga park, yan. Doon kami. Parang may iba kang ginagawa. Hindi lang sa parking ka. Yan, thank you, Miss Jean Kylie. Alam ko, ikaw nagpapagpag ka rin. Thank you very much for your questions. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Miss Lea Saltero. Hi, good afternoon. Good afternoon, Direk. When we entered ka lang, marami nagtatanong parang not everybody, knows you. Parang sinatanong nila, sino si Direk JR? Can you introduce yourself and anong projects mo before Pagpag? And bakit Pagpag in a horror comedy in summer? Ako nga pala si JR Reyes. Yes. Director namin yan, guwapong director yan. Actually, nakagawa na ako ng mga ilang movies before pandemic. Tapos, yung movies na yun, nadamay sa pandemic. So, na-pandemic siya. Pero not Viva Max naman. Hindi. Okay. Mainstream, nga pala, for the longest time, ako yung assistant director ni Tony Reyes. So, almost lahat ng MMFF ni Vic Soto, ako yung AD or nung start, ako yung PA. So, sorry ka talaga sa comedy. Actually, rom-com. Hindi, Comedy. Tsaka mga si Tony Reyes, pamangkin niya yung airpot ko. So, bali, tito ng airpot ko si Tony Reyes. Bali, lolo ko siya. Tama? Yun. Tama. Lolo ko siya. Direk, is this your directorial debut? Hindi naman. Actually, I'm doing a
a sitcom right now titled Open 24/7. So mahilig ako sa 24/7. Lahat ng... On the big screen din? No. Sa GMA7. Every Saturday. So, okay. So, sa big screen, ito talaga. This is my first na may cinematic release. Yes. Cinema release, sorry. Yes. Ayun. Sorry. Yes, ano pa din? Before you were given the project, how did you get this? Actually, nung binigay sa akin yung project, buo na siya. Yung title, hindi na, yun na siya, pag 24/7. Tapos, ano to parang commission work siya. Kaya lang nung binasa ko yung script, feeling ko akin to. Brand ng comedy ko to. Tapos nung binigay sa akin ni Boss Lucky, tsaka ni Ate Bell, yung script, binigyan nila ako ng chance na para, alam mo yun, mag-input, magdagdag ng creative na thoughts. Di ko alam kung ano yung mga nilagay ko na nagustuhan din nila. Actually, it's a collaborative thing. Pati sa sa mga actors, sa actors ko. Talagang pag meron ako nagustuhan, sige gawin natin, tara gawin natin kagad. Parang gano'n. Basta may na-inject sila, tapos gusto ko, papatulang ko sila agad. So parang gano'n yung niya. It's a collaborative thing. Tapos, ayun, feeling ko akin yung story. Project talaga. Direct, did you have a hand in choosing your cast? Were they given to you na? Kompleto na? Kompleto na sila. Pero actually, nung nakita ko yung cast, okay, tugma siya. Swak siya sa story. Alright, thank you. Can I ask some the cast members, when this project was offered to you, nagulat ba kayo na, sorry. How long ago did you finish this direct? Siguro mga nag-pre-prod ako nung... Palagay mo nag-pre-prod ako ngayon, siguro mga after 7 days, tapos na siya eh. Wow! Ang bilis Hindi, this year lahat? This year? Oh yes, alright. This year. Thank you. Sobrang last month lang. Yeah, when the cast na, sorry. When this project was offered to you, hindi ba kayo nagtaka na bakit horror comedy in summer? Ako ay hindi. Ako naman po hindi kasi aware ako sa production, sa producer side na malakas yung horror. Tapos malakas talaga sa cinema yung horror. Tapos sa Pinoy naman, sa dami ng horror, bihira yung horror comedy. So I think it's may edge yung project in terms of pag-ibebenta na we have a horror comedy with an ensemble cast. So okay siya kahit summer kasi malakas talaga yung horror parang kahit anong horror mo yung pinapanood natin. So is that your first horror film? Horror comedy? First, it's I think ito po yung first na horror comedy. First. Pero hindi ito yung first na horror. Can we hear from the others? Sa akin po parang okay lang po kasi palapit na po yung Holy Week po. So parang feel ko lang bumabagay naman po yung timing. Alright. Ang dami mong ginagawa rin Wilbert. Tapos na yung Korean film? Yes po, may matagal-tagal. Papalabas din po yung, baka malapit akong lumabas yung Nocturno namin ni Nadine. So, nabangan niyo po. Alright. And si Sir Dindo. Nung in-offer sa akin, kasi usually puro action. So ang dami mong ginagawa ngayon, nasunod-sunod. Mabait lang yung nasa taas talaga. At ako, I'm so blessed talaga na hanggang ngayon, kaming mga veterans, kinukuha ko rin. And then, nung in-offer nga sa akin to, nung nalaman ko it's a horror comedy. First pong horror comedy. Kasi puro mga action comedy ka, di ba? Horror comedy, pero sa comedy, meron na akong Big Soto, meron na akong Redford White on, marami. Kaya lang ito, the new batch of comedians, kaya aliw na aliw akong sumama. Siyempre, bumabata ako pagka sila kasama. Okay. Thank you. Danica.
Nung pinitch po sa akin itong pelikula, nagulat po ako in a good way. Dahil nakita ko na mga kasama ko ulit sila Gerald, si Nico and Nico. Dahil kami rin po yung magkakasama sa Instant Alley. So, yeah. Thank you. Dating dalawang Nico. Ako po, hindi din po ako nagulat. Kasi tama sabi ni Jake niya, uso yung horror. Pero siguro po kung may sasabihin ako parang what I'm excited about, gusto ko i-share. Kasi yung comedy dito, kagaya na sinabi dito Dindo, na parang new batch kami of comedians, actors. And then meron kaming elements na dala nila Tito Dindo, may dala ni Direk JR. So, opo, saka magkasama po yun, kumbaga new school and old school of comedy magkasama dito. And I think matagal na pong walang pelikulang ganito eh. Ako yun po yung nararamdaman ko nung ginagawa namin to. Na parang for us na fans lang dati, kunyari kami ni Jake, parang ginagawa namin dito kung ano yung mga napapanood lang namin dati. So yun yung very excited ako na makita ng tao. Thanks. Yung sa akin, parang hindi na uso yung parang araw na kapag horror, dapat November nyo yan ipalabas. Nag-e-evolve na rin ngayon eh. Kumbaga ang multo, every day nandyan lang yun eh. Hindi naman November lang sila lumalabas. Kaya di ba kahit sa bahay, stock knowledge po yun rin. So masarap po talagang manood ng horror every day. Thank you, Nico. Sorry. Thank you sa inyong lahat. Thanks, Jean. Thank you very much. That was Miss Leia Saldera of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and Philippine Star. Up next, Nagka-check daw yung bucket list niya na naka-eksena na kayo. How do you feel na gano'n ang regard sa inyo ng madaming actors? At anong sekreto nyo sa longevity sa Disney? Siguro pagka-artista ka, talagang kailangan mag-aral ka eh. Aralin mo talaga yung trabaho mo. At lalo na mahalin mo. No? Tapos yung sinasabi ni Gerald na bucket list kasama ko, naswerte din ako kasama ko siya. Kasi isa siya sa talagang superstar na hindi bulahan to. Talagang kahit ako nakilala ko siya, Gerald, remember, Facebook lang. Kasi fan ako eh. Pagka may magaling na artista, tuwan-tuwa ako. Tapos yun, I try to get to know them, tapos wishing na makasama ko sila. Kasi may matututunan rin ako sa kanila. So I get, siguro the secret kaya nandito ako because I get to learn pa rin and study pa rin hanggang ngayon para gumanda yung trabaho ko. Mula si Gerald, pinuli niyo siya. May natutunan din ako sa kanya. Naging maroon ako eh. Hindi na kasi ako namumula, nagmamaroon na lang ako. Umulutong mo. Next question ko kay Direk. Direk, natutuwa ang cast na off-cam para lang daw kayong barkada. Does that work for you? Kasi director ka, di ba? Essentially, ang director, darating siya sa point na he has to put his foot down. Especially at work, Pero parang kung nagiging barkada, how does that work for you? Na nakakaibigan yung mga cast niya and yet you must be the captain of the ship. Sa akin kasi yung pelikula naman is comedy. Kaya parang ako nagsiset ako ng tone na parang magbabarkada lang kami. Para magawa namin yung dapat namin gawin sa eksena. Yung pagiging captain of the ship. Feeling ko professional naman kami lahat enough para maintindihan yung mga boundaries and yung mga work namin sa isa't isa. So sa akin, hindi ko naging worry yun. Yung pagiging director tapos sila baka lumagpas. Actually, pagka minsan sumusobra naman, hindi ko naman sila, di ba, kinukonsinte. Nag-aano naman din ako, nagko-control din ako. Ganun lang. Tsaka, ewan ko, di ko rin alam eh. Sorry lumabas lang siya sa bibig ko eh. Napaisip ako. Sa ibang prod. Iba yun. Actually, ibang shoot ko pa yun. Tsaka, no comment na nga.
World peace. Pero talagang you make it a point direct na kinakaibigan nyo yung cast. Oo. Make it a point? Yes. Kasi sa akin mas nagiging madali yung work ko pagka may relationship ako dun sa actor or sa actress. Kasi mas madali ko siyang nagbibigyan ng instructions, tapos mas kilala ko siya. Alam ko yung mga, alam mo yun, yung parang mga nuances, kung paano siya magbiro, kung paano siya makitungo. So, nakikita ko kung ina-acting niya ba yung role niya or nagiging natural lang siya. So, alam ko na ina-acting. So, kailangan kong mag-another take. Parang ganun. So, sa akin, mas gusto ko kasi yung natural lagi. Diba? Para yung comedy, hindi pilit, hindi inaarte, natural siya. Yun yun. Next, last question ko kay Nico Manalo. Nung nakausap ko din si Gerald, nung tinanong ko siya, ano yung highlight para sa'yo sa paggawa ng pagpag? Ang sinabi niya lang ay yung makasama ka. Kasi matagal na daw kayong magkaibigan, even before pa kayo gumagawa ng movies. Can you talk about that friendship? Kami po ni Jay ay batang teatro. Nagsimula po kami, nakita po kami unang-una sa CCP, sa Tanghalang Pilipino. Sabay kaming humihiga sa carpet ng CCP, kahit bawal doon. Pinapangarap lang namin dati po itong ginagawa namin ngayon. Kumakain kami sa karinderya, hati kami ng ilang ulam lang, yung gano'n. So, kumbaga nagsimula talaga kami na, alam mo yun, parang kung mangarap, malaki talaga. Sabay kami nangangarap ng malaki dati. So, to be able to do this with him, gano'n din yung sa akin. Yun yung best part of this, na magawa na totoong buhay actually. Alam mo yun, I mean, siguro, yung personality lang ng characters baka baliktad. Baka yun lang. Pero most of it, parang kami lang. So hindi kami nahirapan. Na-excite ako at nawala na ako. Saan na ba ako? Ano ba yung sinasabi ko? Hindi. Ayun. Nangangarap. Sandali. Okay. Hindi, ayun. Sabay kami nangarap dati, tapos ngayon ginagawa na namin. So, yeah, highlight po talaga siya. Na inulit ko lang yung sinabi ko kanina. So, highlight talaga siya. Ayun, thank you. Kailan daw yung Nico? Ano po yun? Ilang taon? Ano tayo? 2007. 2007. Magkakalala. Mga 7. Alam ni Trixie yan. Alam ni Trixie. Nabutan kami ni Trixie mga bata. Si Trixie, kunyari. Nabutan namin bata si Trixie. Oo, nabutan namin. Tumanda ka ba? Pumarati sa teatro yan, nakita namin yan. Yan, 2007. 2007. Mga after college. Mga after college. Mga after college. Oh, after college. Nagkakilala na kami sa teatro. Pero dumating ba kayo sa punto dito na you'd have to encourage each other na yung mga times na parang baka walang nangyayari o walang mangyayari and you'd have to be on each other's team para lang ituloy yung karera. Dumating ba kayo sa... Yes. Sobrang normal naman po sa ng actor yung parang ayoko na ata. Pero tuwing magkakasama kami yung barkada namin, tuwing magkakasama kami, nililift namin yung isa't isa eh. Pare-pareho kami nagsasabi na, hindi, meron pa yan, di ba? Congrats, ginawa mo to. Kahit maliit na bagay yun, one step yun para makaakyat pa, di ba? Kung saan natin gusto pumunta. So, of course, nagkaroon kami ng mga ganun times, pero lagi kaming magkasama eh. So, nandun kami para i-build yung courage ng isa't isa. Good times. Gerald, can you react to this? Oo, naalala ko. Na-meet ko si Nico. It was the second Virgin Lab Fest, if some of you knows it. Laboratory, untried and tested place sa CCP, sa Tanghalang Pilipino. Mga bagets kami. Parang ang habol lang namin po nun basta makasali lang, kahit gaano kaunti ang linya ng role, makasali lang. So sa tingin ko, naabutan kasi namin na ang audition pupunta ka doon, pipila ka, pag hindi ka natanggap, sasabihin na sa'yo. Yes, walang email pa masyado, walang email.
clue na yun. Sabi na kagad sa'yo, siguro sa next project na lang. So, naabutan namin na hopeful ka, pupunta ka sa lugar, pagdating dun sa lugar, rejected, hopeless ka, lipat ka ulit, kailangan i-uplift mo ulit yung sarili mo. Hindi, sige, next tayo, walang problema. So, yung gutom na dala-dala namin sa pagkuha ng role at sa pag-arte, hanggang sa magkakasama kami, nire-remind namin yung isa't isa na maliit o malaking bagay, nandito pa rin tayo. From 2007, nandito pa rin tayo. So this is such a reflection and I think a confirmation of what happened from our dreams before. Ngayon magkasama kami ni Nico sa pelikula nito. Yun po. Salamat po. Thank you very much. That was Jojo Panaligan of Rider. Hello. Normally, ang ginagawa niyo is comedy or rom-com. So yung question ko sa cast, ano yung parang naging adjustments or child or proud of, ganyan, mga learnings sa cast? Ako na, yung mga backplates natin. Tawag ka doon, dami natin. Backplate. Hindi kasi parang magre-react ka sa, sa multo sa isang superficial na. So wala siya, hindi siya nag-i-exist. So kailangan mag-react na, nandiyan na siya. So kailangan makita sa mukha mo, yung malinaw na, natatakot ka ba na comedy? O natatakot ka ba talaga na dahil merong gustong pumatay sa'yo? Yung ganun. Pero wala kang ka-eksena. Yun yung challenge. So kailangan mong maitawid dun sa audience na may nakikita ako, bahala na si FX gumawa nun. Yun, challenge yun. I think kahit saan, kahit hanggang abroad, challenge talaga yun. Pero ang saya lang nung idea na parang kailangan mong maging mas porsigido sa pagre-relay nung reaction mo. Kailangan on point. Kasi malinaw. Kasi pag hilaw yun, wala tong nakikita. Uma-acting to. Hot-ting naman. Yun po yun. Sa akin po, dahil first time ko yung horror comedy, siguro yung mga pagsigaw-sigaw, kasi responsibilidad ng artista na huwag kang malatim eh. Kaya dito ko natutunan na pwede mo palang dayain kung kailan mo lang ibibigay yung sigaw. Kasi dahil horror siya, sa isang araw, ang dami eksena na kailangan mo sumigaw, malaki yung galaw, tapos comedy pa siya. Diba? Ang goal ko kasi mahabol ko yung sigaw ni Miss Chris Aquino. Mahirap siya. Nahirapan pa. Ako po, action. Kasi pag horror comedy, may action. So, clue po, may action. Action star ko kami ni Jay dito, di ba, Tita Dindo? Buta na lang, Tito Dindo, siya nagturo sa amin. So, ayun, na-check na rin sa bucket list ko yun. Pero, challenge yun sa akin. Sobra. Ako po, first time ko po maging multo. Nakita naman Tapos yung multo ko po, yung multo na bawal magsalita, bawal maglagay ng reaction. So, talagang kahit nagkakagulo dyan, talagang i-maintain ko lang talaga na hindi ko murap masyado. Walang sasabihin, walang reaction. So, medyo mahirap siya sa akin since yung mga ibang project ko talagang out na out. Ang direction kay Wilbert po. Wilbert, bawas pogi. Wow! Napakahirap naman ang problema yan. Nahirapan kami sa frame. Ba't ganun yung multo? Sa akin, pag papupogihin ako, baka kailangan pre-prod eh. Hindi naman. Guys, mag-meeting tayo. Isang buong araw para pupugihin si Gerald Napoles. Pababa tayo ng 12K dyan. Ako, hindi naman ako nag-comedy dito eh. So basically, it's all ganun pa rin. Nananakot pa rin, masama pa rin. Pero kagandahan dito kasi, yung first eksena dito, mabait ako. So dun na lang sa naging masama ako, bandang ending. Panoorin niya. Okay. How about you, Danita? Challenge sa akin definitely yung energy nilang lahat. Dahil ang laki ng binibigay nila everyday kahit wala sila tulog. Lalo na originally yung scene, magkakasama kami, pero kailangan ko na ni-direct na ako lang mag-isa. So, challenge yan. Sa second question ko kay Direct na lang. So you mentioned that you've been working with Tony Reyes and then nag-work ka sa movies ni
na parang yung mga fantasy ba yan? Fantasy comedy. Seeing the trailer kasi parang you're using prosthetics sa mga ghosts. So I would like to know if meron din bang visual effects when you're using the element of supernatural. Pag execute or kumbaga anong percentage that you use visual effects or practical effects para dito sa pelikula? Actually, ano siya halo siya eh. Pero kung yung total kabuuan ng movie na VFX, siguro mga nasa 30% meron akong VFX. Tapos, mostly enhancement. Tapos meron kaming ginawa ng mga old school type na practical effects na may mga daya-daya na yun yung isang part na nagustuhan ko rin dito sa shoot na to kasi nagawa ko yung style ng shoot nung nagsisimula pa lang ako. Parang nag-flashback sa akin, oh my God, ginagawa ko ito nung bata ako. Na parang ngayon ako na yung nagko-call ng shots. Kaya parang nung ginagawa ko siya, yung scene na kay Danita and kay Leia and kay Mitoy, sobrang tuwan-tuwa ako nun. Ang ganda ng eksena na yun. Yun, abangan nyo yun, panoorin yun. Ganda ng scene na yun. Okay, thank you. Thank you very much. That was Mark Magadia of Maganda Movie. For our next question, we have... Sa paggawa po ng isang horror comedy, ilang percent po yung horror, ilang percent po yung comedy? Parang 50-50. Hati siya eh. Tsaka actually, yung movie itself, nagulat ako nung nabuo siya. Sinasabi ko nga kay Liz, dun sa producer ko, tsaka kay Lucky. Sabi ko, ano ba to? Pang film festival ba to? Kasi may action, may drama, may comedy, may horror. Sobrang kompleto niya. Tapos may VFX pa ako. Actually, hindi nga namin alam kung paano namin siya natapos. Pero hindi. Sobrang yung horror and comedy, sobrang nag-work siya kasi siguro dahil dun sa script. Sa script na rin, tapos nung in-execute na, nung nanood ako ng Rushes, ng day 1, okay, nag-work siya. So tinuloy ko lang yung kung paano i-execute, i-mount yung scene. Tapos yun, nung nabuo yung movie, parang nag-work naman. Thank you. Second question sa lahat ng cast. Since this is a horror comedy film, may favorite ba kayong mga horror film na... Ganita lang. Kasi nag-iisa kang babae sa grupo. Curious na ako malaman Kung tunay na babae ako. kung in-spoil ka ba nila o binubuli ka nila yung inaasar ka parate. Ay, wala pong ganon. Itong mga kasama ko, lahat po sila gentleman. Lahat. At magaan po sila kasama, lalo na pag madaling araw na talagang isa dyan magpapatawa na para lahat kami mabuhay. At si Gerald, pagka-eksena ko, lagi akong sinasalo. Kaya, very grateful na sila po yung kasama ko sa pelikula. Sana nga sa next movie, kami-kami pa rin. Parang love team na kayo ni Je, ano? Kung okay lang kay Je, isipan niya. Tapos kay Sir Dindo, curious lang sir, nakaganap na po ba kayo ng mabait? Meron pero sa teleserye at sa documentary sa ABS-CBN, I played Sakay, Macario Sakay. So basically, it's a good role. Tapos pinapalabas to sa mga elementary movies, ganyan, sa mga eskwelahan. So basically, yun lang ang role na naging mabait ako. So given a chance sir, gusto nyo pang masundan ng mas mahabang mabait role naman for a change? Oo naman. Kasi mas challenging rin kasi ang bida. Kumbaga, you have to, talagang kailangan dalhin mo yung pelikula. So, medyo maganda yung, sana mabigyan. Tapos last na lang sa mga sa cast. Naka-experience na ba kayo ng
horror story or